What's up mga lods, this is Master Renz and welcome back to my channel. So sa video ito ang aking kauna-unang NBA content. Pero bago ang lahat, ngayon malapit na ang NBA playoffs. Maraming mga sagupaan o labanan ang aabangan natin. Pero dito mayroong dalawang manlalaro na talaga namang masasabi natin mayroong legendary rivalry sa kasaysayan ng NBA. Yun ay walang iba kundi sa LeBron James, Kevin Durant. Pag-usapan natin yan, pero bago ang lahat, intro! So, sa loob ng mahigit isang dekada, may dalawang manlalaro sa NBA na nagdomina at tinaguri ang basketball legend na sa panahon ngayon. Yun ay walang iba kundi sa LeBron James at Kevin Durant. Bagamat hindi man sila mukta na magkaaway, pero pag nagsasalpukan sila sa court, ay akala mo dalawang malaking bato na nagbabanggaan. So, umpisahan natin ang naging career ng dalawa at paano sila humantong sa ganitong rivalry. So, start tayo kay LeBron James. Si LeBron James ay dumating sa NBA draft o pumasok sa NBA noong 2003 na kung saan na-draft siya ng kanyang hometown na Cleveland Cavaliers. At dito, siya ang tinaguriang the chosen one ng NBA. So, meaning, malaki ang expectation sa kanya ng publiko. Dahil na chosen one eh. So, napatunayan niya na Rookie of the Year siya nung time na nung nanalo siya 2004 Rookie of the Year kasi 2003 NBA draft. Tapos the year later 2004 pinakalan siyang NBA Rookie of the Year. So si Kevin Durant naman dumating sa NBA noong 2007 and then siya ang tinaguri ang NBA Kia Motor Rookie of the Year for 2008. So, 2007 na-draft siya tapos 2008 naman doon niya nakuha yung Rookie of the Year award. Kaya noong time na yun, 2008, nanalo din si LeBron James ng award na scoring champion. So bagamat abala ang publiko noong time na yun kasi daw nagkakamali. Nagsasalpukan ang dalawang legendary team na Los Angeles Lakers at Boston Celtics. Siyempre sila Kobe Bryant na kalaban niya yung Big Three ng Celtics na sila Paul Pierce, Kevin Garnett, and Ray Allen. Noong time na yun, para sa dalawang manlalahong ito, doon pala mag-uumpisa ang pintuan ng kanilang mag-uumpisa ang kanilang karera sa NBA. So, fast forward, nagharap ang dalawang to sa NBA Finals. Kung di ako nagkakamali, Miami Heat versus Oklahoma City Thunder. Sa Miami Heat, pinamumunuan nito ni LeBron James. Habang Oklahoma City Thunder naman, si Kevin Durant siya ang namumuno doon. So, sa labanan ng dalawang to, mas naging dominante ang Miami Heat na kung saan tinalo nila ang Oklahoma City Thunder 4-1 series. Siyempre, ng time na to, ito yung prime ni LeBron James. Kumbaga, hindi yung gutom, yung hunger na LeBron James na binabatikos na hindi ka na nanalo ng championship. Ito yung motivated eh. Kumbaga, kalimaw siya nung time na to. Kaya there's no doubt na siya ang nanalo ng Finals MVP noong 2012. Na ang stats niya kung di ako nagkakamali, 28.6 points, 10.2 rebounds, and 7.4 assists. So noong time na yon, syempre nalungkot si Kevin Durant bagamat ako sa observation ko noon, bata pa siya. Hindi, kailangan pa hulmahin siya noon kasi syempre NBA Finals iba yun eh. Lalo na LeBron James na nakalaban niya, prime noon ni LeBron James. So, unstoppable doon si LeBron James kung di ako nagkakamali. So, noong 2013, nanalo si LeBron James ng MVP season ng time na yon. At si Kevin Durant naman, siya ay naging runner-up or MVP candidate. So, nung after ng season na yon, sinabi niya sa sarili niya ng 2013 off-season na hindi na siya pagod na siya maging number 2. At papatunayan niya magiging number 1 siya. Which is yun ang nangyari. Pagpasok ng NBA season 2013-2014, ibang Kevin Durant ang nakita ng mga NBA fans o mga basketball fans. Kasi talagang halimaw na nagiging ang laki ng improvement, nagmamature sa scoring, lalo sa scoring si Kevin Durant. Baka nakakatakot talagang pag bumitaw siya, nandun yung confident na Kevin Durant na nakikita, na ina-expect din ng maraming tao. So, dahil to sa dedication niya at sa performance niya, actually tinawag dito siya binansagang the Grim Reaper
dahil nga halimaw yung scoring ability nun ni Kevin Durant eh. Talagang nakakatakot. Kaya sa performance niya nito, nagbunga at siya ang nanalo na NBA Most Valuable Player Award noong 2014. Yan. So, nung time na to, bagamat bigo ang dalawang manlalako na makapasok muli sa NBA Finals, hindi dito, akala ng lahat dito na magtatapos ang hibalay ng dalawa pero hindi. Fast forward tayo noong 2016, nung lumipat, nagulantang ang publiko nang mag-announce si Kevin Durant na pupunta siya or pipirma siya or lilipat sa Golden State Warriors. Siyempre, nung time na to, fresh from NBA Finals sa pagkakatalo ng NBA Finals ang Golden State Warriors. Ang kalaban nila ng Golden State, sila LeBron James, na this time na nasa Cleveland Cavaliers na siya nun. Kung di ako nagkakamali, 2016 NBA Finals, nakagawa ng kasaysayan kasi si LeBron James sa kanyang career na nakabangon sa NBA Finals ng 3-1 lead na kung tutusin talo na pero naibangon pa nila at siya ang na panalo niya to for third time na NBA champion kaya naging third time NBA champion si LeBron James nun. So 2017 NBA Finals naghap ang dalawang manlalakong ito pero this time ibang Kevin Durant ang pinapakita niya kay LeBron James. Kumbaga mas nag-mature, mas naging dominante sa scoring. Kumbaga ginulat niya si LeBron James na ako si Kevin Durant, hindi na ako yung Kevin Durant na nakakarap mo noong 2012. Kung di ako nagkakamali ng time na to, mayroong in-your-face shot siya kay LeBron James noong 2017 NBA Finals. 3 points yun. Tinirahan niya ng haparapan si LeBron James. At dito sa series na to, nanalo ang Golden State Warriors at pinakalan si Kevin Durant bilang NBA Finals MVP. So fast forward a year later, nagharap umuli ang dalawang manlalaro na to sa NBA Finals. Pero this time mas dominante ang Golden State Warriors led by Kevin Durant. Dito naman ulit, game 3 ulit. Sa logo shot naman, tumira si Kevin Durant na napakalayo. Tumira siya ng 3 points na parang signature na sinasabi, the end, tapos na. Wala na, talo na kayo. So, hangin ang inaano ko sa sa theory ko lang na ginawa ni Kevin Durant. So, fast forward, akala ko din, matatapos na ang rivalry ng dalawang ito, pero hindi pa pala. Dahil this time, lumipat si LeBron James sa Los Angeles Lakers. Tapos si Kevin Durant ay napunta na sa Phoenix Suns. Tapos nabuksan muli ang rivalry nila na nagtapat sila sa NBA season tournament ng 2023. Ito'y para sa NBA Emirates Cup na kung saan nanalo ang Los Angeles Lakers led by LeBron James sa Emirates Cup ng 2023. So fast forward ngayon, 2026, mag-aahak muli ang dalawang to sa NBA playoffs. At masasabi ko na ito'y talagang dalawang nagbabangga ang bato, legendary. Kumbaga, sa mga Gen Z, kung hindi nila alam talagang matindi ang banggaan ng dalawang to. Pero bagamat may respeto sila sa isa't, mataas ang respeto nila sa isa't isa, pagdating sa court talagang magbabanggaan sila na parang malaking bato. So expect natin ang laban nila, titignan ko sa script ako Gumagamit ako script, sorry. Medyo nautal-utal ako. Maglalaban ng dalawang to. Kung di ako nagkamali, this Sunday sa April 19 yan. April 19, Game 1, Los Angeles Lakers versus Houston Rockets. Naman, kasi si Kevin Durant sa Houston Rockets na. 8:30 a.m. So, kayo, saan ba kayo? Team LeBron James ba kayo? Team Kevin Durant? I-comment nyo na lang down below. So, yun muna sa ngayon. So, thank you so much. See you in my next video. And mag-ingat po kayo palagi.